Hello, hello mga day! Tara at samahan niyo naman ako sa isang araw ng buhay ko. Kahapon nga ito mga mimasor ko, wala kaming pasok dahil nga nagbawas ng isang araw sa ibang mga municipalities. Kaya pati kami sakop doon sa walang pasok pag Friday. Blessing in disguise kung ang ituring yung wala kami ng pasok ng Friday. And then yung Monday is rest day ko pa rin dahil nga nagbawas kami ng isang araw sa trabaho. Kaya bali 3 times a week lamang akong pumapasok mga mima ko. And ang laking pasasalamat ko kay Lord na nabawasan man ako ng isang araw sa trabaho ko, isang sahod, naging blessing yun dahil nga meron akong time para asikasuhin yung anak ko. Minsan nga or madalas si Lord hindi niya bibigay exactly yung pinagdarasal natin pero sasagutin niya ito sa ibang paraan. Dati nga lagi kong pinagpipray kay Lord na sana maging successful ako sa pag-TikTok affiliate or magkaroon ako ng home-based business lamang mga day dahil nga gusto kong makasama yung anak ko maghapon, yung dadatnan ba niya ako pagkagaling niya sa school, yung ako magpiprepare ng lunch niya, ng mga baon niya, pero hindi yun agad sinagot ni Lord. Mga ilang taon pa yung nakalipas bago nga sagutin ni Lord yung panalangin ko sa ibang paraan. Kaya yun nga, mimasor ko, yung pagkabawas ng working days ko, yun pala yung sagot ni Lord sa matagal ko ng pinagdarasal. Oo, nabawas man yung sahod ko, pero yun nga, blessing in disguise nga dahil nakukuha ko ng asikasuhin yung anak ko kahit twice a week lang. Yun bang gigising ako ng umaga na siya lang yung aasikasuhin ko? Unlike pag pares kaming pumapasok sa trabaho at sa school, lagi kaming nagmamadali. Pagkaligo ko, magpiprepare lang ako and then bibihisan ko siya, papakainin and then pares na kami nagmamadali pumasok sa school and trabaho. Yun bang wala nang time para magbanding-banding pa. And then pag lunchtime, si Papa na lang niya yung nag-aasikaso sa kanya dahil nga si Papa niya home-based naman yung kanyang income. O diba, minsan yung mga akala nating burden sa buhay natin, yung mga akala nating magiging problema sa buhay natin, yun pala ang magiging blessing in disguise na ibibigay sa atin ni Lord. Yung mga pinagdarasal natin na hindi niya tinutupad is tinutupad niya sa ibang paraan. Hindi exactly yung pinagdasal natin pero yun nga, sa ibang paraan niya sasagutin pero hindi niya tayo bibiguin. Gagawa siya ng paraan para maibigay yung kasagutan sa mga prayers natin. Ayan nga, as you can see sa video na to mga mimasor ko, kahapon yan, kaya mula pagising ng anak ko hanggang pag-uwi niya ng lunch, talagang ako yung nag-asikaso sa kanya. Heto nga yung matagal ko nang wini-wish yung kahit papano man lang, maasikaso ko yung anak ko habang nasa bahay nga ako. Ayan nga, mimasor ko, nag-start na nga yung araw ko pagkapasok ng anak ko sa school. Bago ang lahat, nag-prepare muna ako ng breakfast namin sa Mekla at hinintay ko muna siya sa pagkahatid ng anak ko sa school. And then pagdating nga niya, nag-breakfast na kami. And after ko mag-breakfast, bago ako maglinis-linis, nag-take na ako ng meds ko kontra stroke. And then after nga nun, dahil di naman masyadong madumi yung bahay, dahil nga kakalinis ko lamang nung isang araw, ayan at pagpag muna tayo mga day. Ang sarap kasi magpahinga pag malinis yung bahay, di ba mimasor ko? Alam nyo ba mga mimasor ko, dahil itong araw lamang ako nakapaglinis talaga ng buong buo dito sa loob ng bahay. Kada kilos ko, ang dami kong nare-realize. Tulad ng paghawak ko ng vacuum, dati hindi ko mahawakan yung vacuum, hindi ako makapagwalis, hindi ko talaga mapagkilos yung kamay ko na right, mimasor ko. Kaya itong paglilinis ko na to, ang dami kong realization. Yung bang na-amaze talaga ako, promise, na-amaze ako na nakikilos ko yung paa ko at saka yung kamay ko. Yan nga, tulad nga niyan, nag-vacuum ako, dati hindi ko man magalaw yung kamay na yan, hindi ko mapag-push, hindi ko mapaghila, hindi ko mapaghawak ng kahit anong bagay, laging nahuhulog. Dati nga mga mimasor ko, pag nahuhulog yung mga bagay na hinahawakan ko, naiiyak pa rin ako. Tinatago ko na lang yung pag-iyak ko sa mga pamilya ko dahil nga, yun bang naaawa ako sa sarili ko na hindi ko man lang mapaghawak yung kamay ko, hindi ko magawa yung mga bagay na gusto kong gawin dahil ang hina-hina ako nga before. Pero ngayon tingnan nyo naman, napaka-thankful ko kay Lord at nagawa ko na nga itong paglilinis sa buong bahay namin. Up and down nga itong bahay namin mga mimasor ko, pero dahil nga hindi naman ganun kakalat, hindi naman ako masyadong napagod dyan. And dahan-dahan lang din ako sa pagkilos ko, mimasor ko. Medyo maaga pa yan, kaya hindi pa masyadong mainit sa taas. Kaya talaga namang pinush ko na yung pagliligpit dyan. Bali, ito yung living room namin sa taas, mimasor ko. Hindi pa napapalitan yung cortina ko, dati pa yan dahil nga wala pang budget and hindi ko pa kaya talaga before na umakyat-akyat sa mga upuan. Ito naman yung kwarto ni Keisha, dito kami nagsistay dahil ito yung may aircon, dito kami natutulog. Ginawa naming stock room dahil nga ayaw pa niyang matulog mag-isa dyan, kaya marami pang tambak-tambak talaga dyan.
dyan. And yun nga, dito sa corner na to naman yung mga collection ni Sam. Yun nga mga mimasor ko, ako lang ba yung may asawa na pag konting oras lang niya nasuot yung damit is itatabi niya, hindi mo niya nalalabhan or ipapalaban, mimasor ko. Ayan, natambak dyan yung kanyang mga shorts, mga jogger pants, dahil nga sayang daw, hindi naman gaanong nasuot. Heto naman yung aming master's bedroom. May master's bedroom. Ayan naman, dito naman nilalagay si Sam yung mga damit na nalabhan na. And then ngayon ko lang ipapakita to, ang pinapagawang balcony na sa Mekla. Ayan siya. Diyan kami nagpapagawa ng CR dahil nga pag bumabaha is lumulubog yung CR namin sa baba. Kaya ayan, sana sa tulong ni Lord sa mga blessings, mapatapos na niya itong aming taas na to at magka-CR na kami dyan. Tapos may extra kwarto dyan, gagawin daw niyang museum yan, mimasor ko. And then ito, may gate na rin siya para dyan lalagay yung stairs pababa dyan sa dirty kitchen namin. O diba mi, napakabongga, napaka-peaceful tingnan, napaka-presko. And after nga nun, pumasok lamang ako dito sa aming bed ulit na may sliding door papunta nga sa balcony na pinapagawa ni sa Mekla. Dahil nga hindi naman kami dito natutulog mga mimasor ko, walang pillow dyan dahil yung mga pillows namin is nasa bedroom ni Keisha dahil nga doon kami natutulog. Doon yung may aircon. Itong kwarto namin is wala pang aircon. Medyo mainit pa yung panahon. Hindi pa ako pwede sa medyo maalinsangan na kwarto. Kaya dito muna kami sa bedroom ni Keisha na may aircon. Ayan lamang yung bedroom namin. Simple lang yan mga mimasor ko. And then, syempre, charot-charot, pagkatapos ko maglinis dito ko na tinambak yung mga tupihin dahil dito ako nagtutupi pag gabi. Ayan, mimasor ko. Ayan, after ko nga maglinis, yun lang mga mimasor ko, bumaba na rin ako dito sa baba namin. And nagluto na ako ng lunch namin dahil nga malapit nang umuwi si Keisha dyan, mimasor ko. Nagugas lamang ako ng pinakainan ng breakfast. And then, nag-prepare na ako ng lunch namin. Diyos ko, grabe mga mimasor ko. Si Samekla gumawa ng burong mangga. Binuro niya yung mga mangga and ang sarap ng sausawan. Tapos nagluto ako ng Gigi and talong. O diba? Paano ka ba naman hindi babalik sa pagkamataba mimasor ko? Dati na akong pumayat nung nagkasakit ako pero ngayon ayan. Balik taba tayo kaya dapat wag nang gumawa ng burong mangga si Samekla. Ayun mga mimasor ko, sa part na to, ito na talaga yung mga oras na hinihintay ko na lang yung pag-uwi ni Keisha. Alam nyo ba, story time lamang, yung anak ko pag alam niyang nandyan ako sa bahay, excited yan siya umuwi kasi nga madalang lamang yung dadatnan niya ako ng lunchtime, yung ako yung mag-aasikaso sa pagkain niya. Pero sa part na to, mimasor ko, hinihintay ko nga siya para makita niyo sana yung genuine reaction niya pag nakita niya ako ng lunch, pag-uwi niya ng lunchtime. Pero binisit siya ng papa niya dyan. Sabi daw ng papa niya, umalis ako. Kaya yung reaction niya dyan, medyo nabubuisit siya kay papa niya dyan. Dahil binuisit talaga siya ng papa niyang mapamuisit. Pero yun, masaya pa rin siya dahil nga andyan ako at ako yung mag-aasikaso sa kanya. After nun, mimasor ko, nagsandok na ako ng lunch namin. Ayan, kumain lang kami dito mga mimasor ko and dun ko na nga tinapos yung aking vlog dahil ang sobrang haba na ng vlog na to. Naging 9 minutes na, papuntang 10 minutes, charis. Bago ko nga tapusin yung video na to, gusto ko lamang i-share sa inyo at ipaalala sa inyo na minsan si Lord, hindi niya sinasagot yung mga panalangin natin sa paraan na gusto natin. Lagi niyang sinasagot yung mga panalangin natin sa paraan na gusto niya na alam niyang makakabuti naman sa atin. Tulad ko nga mga mimasor ko, hindi niya sinagot sa paraan na gusto ko yung prayer ko na maging stay-at-home mom na lang ako, pero sinagot niya sa ibang paraan na nabawasan nga ako ng working days, pero para sa akin yun dahil nga nagkasakit ako, nakakabuti sa akin na 3 times a week na lamang akong pumapasok and maaasikaso ko yung anak ko. Kaya nga ba, kung kayo ay may mga prayers na hindi pa rin sinasagot ni Lord up until now, ayan, pray until something happens mga mimasor ko, hindi natutulog ang Diyos. Yun lang. Thank you for watching mga day. God bless us all.